Isang pinagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Kahapon, meron kaming halos 35 o hanggang 37 mga delegates galing sa CRBC ang umattend ng Biblical Counseling Seminar na ang nagturo ay si Dr. Adam Tyson. Ang kanya pong tirahan sa LA ay tinamaan din ng wildfire. Pero hindi dahilan yon para siya ay hindi magtuloy sa kanyang ministeryo. Nagturo siya tungkol sa biblical counseling and medical issues. At sinimulan niya po ang kanyang pagtuturo sa paglalahad na ang mabisang pagbibigay ng counseling ay kinakailangan ng total dependence sa Biblia. In-highlight niya ang Reformation battle cry na Scripture alone. Laban sa lahat ng mga paraan ng tao upang tugunan ang mga problemang kinakaharap ng tao, ang banal na kasulatan lamang ang natatanging paraan na tunay na makakapag-deal ng problema ng tao. Nilahad niya na ang salita ng Diyos ay inspired. Ito ay maaasahan, trustworthy. Lahat ng bahagi nito ay salita ng Diyos, walang kamalian, hindi makakamali at supisyente ito sa lahat ng bagay. Kanya napakaganda at napakainam ng kanyang pagtuturo sapagkat nakabatay ito sa salita ng Diyos. Binigyan niyang diin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos para sa tao. Kaya ginamit niya ang pangalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Na ang sabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Kinasihan. Yung sa English, inspired, pero ang salita doon, hininga ng Diyos. Ang lahat ng banal na kasulatan ay produkto ng makapangyarihang paghinga ng Diyos. Kanya itong Biblia ay mismong salita ng Diyos. At ibinigay niya yan para sa atin. Na may natatanging layunin o gamit. Ang Biblia ay ipinapakita na ito ang natatanging basihan ng pananampalataya at pamumuhay sa kabanalan upang ang tao ng Diyos ay tunay na masanay sa lahat ng gawaing mabuti. Yan po ang salita ng Diyos. Ngayon, nakikita po natin na ang banal na Espiritu ang siyang tanging makapagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa kanyang salita. Sapagkat ang kanyang salita ay mauunawaan lang ng taong nabuksan ng kanyang pangunawa sa mga espiritual na bagay. Sinabi nga ni Pablo sa unang Korinto 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kanya nga, ang bawat mananampalataya na pinananahanan ng banal na Espiritu ay maaari niyang maunawaan ng Biblia sa kanyang sarili sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Ngunit makikita rin natin na ang ating Diyos din ay nagtalaga ng mga tao na binigyan niya ng kaloob ng pagtuturo at pangangaral ng Biblia upang matulungan ang bawat mananampalataya na maunawaan ang mga katuruan ng Biblia at mamuhay
para dito. Kaya sinabi nga sa Roma 10:14 hanggang 15, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kanya nga ang Diyos ang tumawag ng mga tao, ng mga kalalakihan bilang mga magiging tagapangaral at tagapagturo ng Kanyang salita. Tayo po ay nag-aaral ng serye sa sulat ni Pablo kay Tito dito sa Bagong Tipan. At dumako na tayo doon sa versikulo 5 hanggang 9 ng kapitulo 1. At doon nakita natin si Pablo ay kanyang dinil. Pinaliwanag niya doon ang pangangailangan ng mga elders sa iglesia. Ang mga elders na ang kanilang pangunahin na tungkulin ay ang magturo. Ito yung ruling office, teaching office sa loob ng iglesia. Kanya kailangan ng mga iglesia ng pastor, mga tinawag ng Diyos upang magturo at mangaral at mamuno sa kanyang iglesia. Ngunit binigyan din natin ng diin nung nakaraang linggo na bagamat kailangan, nararapat na merong pastor, elder sa bawat iglesia, kinakailangan din na maging maingat tayo, ang iglesia, sa pagtatalaga ng kanilang mga elders. Kanya ito yung dahilan kung bakit naglagay dito si Apostol Pablo ng mga kinakailangang kwalifikasyon, pamantayan para sa eldership office. Ang mga kandidato sa opisina ng elder, kailangan maipasa niya ang mga requirement na ito, itong pamantayan na ito para maging isang elder sa loob ng iglesia. At makikita rin natin nung nakaraan ay itinuro ko sa inyo na si Pablo, kinlasify niya ang mga qualification o pamantayan sa dalawang kategorya. Yung una ay yung pamantayan sa larangan ng karakter ng isang magiging elder. At ang pangalawa, yung pamantayan o kwalifikasyon sa larangan ng special gift ng pagtuturo at pangangaral. At kung maaalala nyo, nung nakaraang linggo, ay aking ipinakitang mabuti sa inyo na habang ang pagtuturo ay kailangan, necessary yun na spiritual gift ng isang elder, pero pag tayo'y nagkukonsidera ng isang elder, yung karakter ay higit na mas mahalaga. Walang kabuluhan, gano'n man siya kagaling mangaral, kung yung karakter din niya ay bagsak. Kanya, yun ang binigyan kong diin nung nakaraan. So, ang isang elder o ang isang kandidato para sa elder ay dapat siya ay walang kapintasan, above reproach sa kanyang karakter. Yun ang tinignan natin nung nakaraan. Ngayon pong umaga, inaanyayahan ko kayo na atin namang tignan ang kanyang pamantayan sa larangan ng kanyang kakayahang magturo. Yun po yung titignan natin ngayon sa bagay na ito. So, ang mensahe para sa ating lahat ay ito lamang. Ang isang elder must be a one-man Bible man. Wala siyang ibang pinaninindigang tinuturo kung hindi ang Biblia lang. Siya dapat ay merong pag-aangkin ng natatanging kaloob na magpaliwanag, magturo, mangaral ng salita lamang ng Diyos at wala ng iba. Sapagkat ang pagtuturo sa iglesia ay kinakailangan higit sa lahat dahil ito ang magpapatibay ng pananampalataya at magiging gabay sa pamumuhay ng kabanalan ng iglesia.
So iyon po ang gusto kong ihatid sa inyo sa umagang ito. Ang isang elder must be a one-man Bible man. He must possess the special gift of expository preaching because teaching is what the church needs, above all, for the building up of the faith and godliness of the church. So sana naging maliwanag iyang bagay na yan para sa atin. Muli, hingin natin ng Panginoon sa ating pag-aaral. Manalangin tayo. Muli, O Diyos, kami po ay sumasaalang-alang lamang sa tulong ng banal na Espiritu upang ang iyong salita ay maunawaan namin sapagkat ito yung mga espiritual na katotohanan, tanging ang banal na Espiritu ang makapagbubukas ng aming espiritual na pangunawa. Buksan mo ang iyong salita sa bawat isa sa amin, sa mga mananampalataya. Higit naming maunawaan ito para sa aming buhay. Sa mga hindi mananampalataya, matuto sila. Buksan mo ang kanilang pangunawa upang makita nila si Jesus na ipinangangaral dito sa iglesyang ito. Kaya kami po'y lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala lamang na ikaw ang siyang tutulong sa amin ngayon. Ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Gusto kong una, tignan natin itong kinakailangang pamantayan, kwalifikasyon. Alam niyo, kung babalikan natin ng 1 Timothy 3:2, parallel passage yun ng ating Titus na pinag-aaralan chapter 1 and verse 9. At sinabi doon sa 1 Timothy 3:2, ang isang elder o obispo dapat may kakayahang magturo, up to teach, able to teach. Una, tingnan ninyong mabuti. Ito yung natatanging pamantayan na merong kinalaman sa function ng isang elder. Siya ay merong kakayahang magturo. Yun yung una nating papansinin. Ito yung function ng elder. Meron siyang kakayahang magturo. Bakit nga ba kailangan itong gift ng pagtuturo at pangangaral sa isang elder? Bakit? Iisa lang naman ang sagot. Kasi ang primary function ng isang elder ay mamuno siya sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita lamang ng Diyos. Yun kanyang tungkulin. Kaya kung wala siyang kaloob ng pagtuturo at pangangaral, hindi siya pwedeng maging elder sa loob ng iglesia. Sinabi ni John Owen, the first and principal duty of a pastor is to feed the flock by diligent preaching of the word. Yun yung una at pangunahing tungkulin ng pastor ay pakainin ang kawan sa pamamagitan ng masipag na pangangaral ng salita ng Diyos. Kanya, kung wala siyang kaloob ng pagtuturo, hindi siya pwedeng maging elder. No gift, no elder. Yun yung ating tinitignan mabuti dito. At ang Biblia maliwanag naman sa bagay na ito. Ipinapakita sa atin that there are verses that show this clearly. Lalahanin nyo, kung babalik tayo sa mga gawa 6, 2, at 4, doon alam ninyo ang konteksto, yung background noon. Nagkaroon ng mabilis na paglaki ng bilang ng iglesia, maraming mga naligtas, mga nagsisit, sumampalataya, nadagdagang higit 3,000, pagkatapos nadagdagan 5,000, ang bilis lumaki ng church doon sa Jerusalem. Ngayon, dahil sa lumaki, napabayaan yung mga tinatawag na Hellenistic widows, yung Greek-speaking na mga Hudyo, na mga Balo, at napabayaan sila. Kanya nga, ang minungkahi ni Pablo, pumili kayo ng 7 lalaki upang tumugon sa pangangailangang ito, upang kami na mga apostol na tumitindig na pastor ay makapagbigay ng panahon. Saan? Pananalangin at pagtuturo at pangangaral ng salita. Yun yung pangunahing tungkulin. Hindi pwedeng malihis
ang primary focus ng function ng elder sa ibang bagay, kung hindi dapat ay mabigyang mabuti ng pansin at panahon ang kanyang pananalangit at lalo na ang kanyang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ganun din ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 1:6. Sinabi niya, dahil dito ay ipinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Si Timoteo, na dahil bata pa siya, meron siyang timidity na mangaral magturo at mangaral. Kaya sinabi ni Pablo sa kanya, ito ay binigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga ipinutong namin ang kamay namin sa iyo. Kaya huwag kang mangimi na gamitin ng kaloob na iyan sa iyo, ang kaloob ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ganon din ang sinabi ni Pablo doon sa pangalawang Timoteo 2:2. Sinabi doon, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Papaanong mula kay Pablo, ibinahagi niya kay Timoteo, tinuro niya kay Timoteo, at si Timoteo inatasan ni Pablo, na siya rin naman ipasa niya ang mga katotohanang narinig sa mga apostol sa mga iba na may kaloob ng pagtuturo. Kanya nga yung binasa natin kanina sa scripture reading natin sa pangalawang Timoteo 4:1 at 2, sinabi doon, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siya nga hatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ito yung utos ni Pablo kay Timoteo bilang isang elder, bilang isang pastor. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Yun po yung makikita natin. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, unang Tesalonica 5:12 hanggang 13, sinabi ni Pablo sa kanila, subalit inihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo, yung mga elders ninyo, at namumuno sa inyo sa Panginoon, at nagtuturo sa inyo, at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kanya, hindi pwedeng walang kaloob ng pagtuturo o pangangaral ang isang elder. Hindi siya pwedeng maging elder o pastor sa iglesia kung wala nitong kaloob na ito. Dahil yun ang kanyang una at pangunahing tungkulin sa loob ng iglesia. Ngunit gusto ko ring bigyan ng diin. Habang ang pagtuturo at pangangaral ay ang pangunahing function ng isang elder, ngunit meron pong varying degrees of giftedness sa eldership. Ibig sabihin, iba-iba pong level o degrees ng giftedness sa loob ng eldership. Maliwanag na itinuro ni Pablo yan sa unang Timoteo 5:17. Sinabi niya doon, ang matatanda o elders, hindi yung katulad ko na matanda na, meron ding pwedeng bata pa. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan o dobling karangalan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Ano yung sinabi ni Pablo diyan? Ibigay niyo yung dobling karangalan. Kanino? Sa konteksto. Ang dobling karangalan ay tumutukoy doon sa material and financial
na remuneration o support para sa mga manggagawa nito. Kasi makikita natin sa verse 16, sa context, ang sinabi ni Pablo doon, ang church dapat suportahan yung mga widows. Kasi yung mga widows, wala nang susuporta sa kanila. Kung wala na silang asawa, walang susuporta sa kanila. Mamamatay sila sa gutom. Ganoon nung araw. Kaya nga dito sa church, yung mga widows talagang sinusuportahan din natin. Kasi kung wala silang asawa, sino susuporta sa kanila? Maliban na sila ay may kakayahang kumita pa din. Pero, yun ay isang tungkulin ng iglesia. At kanya rin sinabi sa verse 18, makikita natin doon, ay sinasabi sa atin na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. The laborer deserves his wages. Kanya nga na ang mga manggagawa, ang mga sinabi ditong bigyan ng double honor ay yung mga elders ng iglesia. Pero binigyan ng kategorya ni Pablo. Sino ito? Una, sinabi niya, the elders who rule well. Yung mga elders na nagpapagal sa pamamagitan ng pangunguna sa loob ng iglesia. At yun ang makikita natin, sinabi, bigyan sila ng dobling honor. Bigyan sila ng suporta ng iglesia. Okay? Ngayon, lahat ng elders dapat bigyan ng double honor kasi trabaho nila ang mangasiwa sa loob ng iglesia. Makikita natin sa binasa natin sa 1 Thessalonians 5:12 to 13. May mga elders na bagamat sila rin ay nagtuturo, mas binibigay nila ang kanilang sarili sa pangunguna, sa pangangasiwa sa iglesia. Bigyan sila ng double honor, sabi ni Pablo. Pero pansinin ninyo, meron ulit siyang sinabi, merong mga nagpapagal, nagsisipag saan? Sa pagtuturo at pangangaral. Ano dapat ibigay kung gagamitin nating salita? Ano higit sa double honor? Triple honor. Higit na bigyan sila ng suporta. Yung mga nagpapagal sa pagtuturo at pangangaral. Kanya maliwanag lang ang puntos na sinasabi ni Pablo. Lahat ng elders, lahat ng pastor must be able to teach. Hindi pwedeng hindi. Yan ay kailangan niya sa kanyang tungkulin bilang elder. Pero merong mga binigyan ng higit na kaloob, kaya sila yung lalong higit na magpapagal sa pagtuturo at pangangaral. So, according to varying degrees of giftedness. So, maliwanag yun. Hindi pare-pareho ang elders ninyo. Iba-iba ang kanilang paraan at kakayanan sa pagtuturo. Pero hindi pwedeng wala yun. So, yun yung makikita natin. Ngayon, gusto kong tignan natin ang ating talata sa verse 9. Sapagkat dito, ipinapakita ni Apostol Pablo ang katangian ng pagtuturo ng isang elder. So basahin natin sa verse 9. Ano po ang sinabi diyan? Dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Dito binibigyan diin ni Pablo. Ano ba itong pagtuturo ng isang elder? Tinalakay niya una, ano yung kanyang ipinapangaral? At dapat ipangaral, yung substance na dapat niyang ipangaral. Yun ang una natin titignan. Pagkatapos ipinakita niya, ang isang elder, dapat yun lang ang kanyang pinapangaral. May katapatan siya doon sa kanyang mensahe. At pangatlo, yung in-address niya yung paraan kung paano niya ituturo, ipangangaral itong mensahe, itong salita na ito. Tunghayan natin una sa lahat. Nakikinig pa naman kayo, di ba? Una, yung laman, yung substance. Ang sinabi ni Pablo, ang tapat na salita na ayon sa turo. Ano ikanya ang ituturo ng elder? Ituturo ba niya ang psychology, ang philosophy, ang business marketing, ang entertainment? Ituturo ba niya kung paano tayo gumaling sa sakit? Kung paano tayo yumaman, health and wealth gospel? Hindi. Ang ituturo niya ay ang salita lamang ng Diyos, nothing else.
Yun ang gusto niyang bigyan ng diin. Ang kanyang ituturo ay ang tapat na salita na ayon sa turo. Ang ginamit na salita dito, faithful word in accordance with the teaching. Ang tapat na salita na ayon sa turo. Ito yung kinakailangang pundasyon na ipapangaral ng isang elder. At ito'y tumutukol saan? Sa apostolic doctrine na itinuro ng mga apostol na kinilalang bilang mga body of truths ng iglesia na itinuro ng mga apostol. Kung bubuksan nyo, doon sa Jude, verse 3 and 20, kasi walang chapters ng Jude, iisa lang yon. So, Jude 3 and 23, ang sinabi doon, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan. Natagpuan kong kailangang sumulat upang himuking kayo na ipaglaban, alin ang ipaglalaban nila? Ang pananampalataya na minsan ang ibinigay ng sa mga banal. Meron na sila noong panahon ng bagong tipan, meron na silang mga tinatawag na pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Ito yung mga pagtuturo na ang pundasyon na yung Panginoon, siya ang cornerstone at ibinigay yan sa apostles and prophets at sa kanila ay nabuo itong tinatawag na salita ng Diyos. Makikita rin natin sa verse 20 ng Jude, sinabi doon, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, most holy faith. Ito yung body of doctrines that have existed even in the New Testament times na yun walang iba na dapat nilang ituro at ipangaral. Buo na ang salita na dapat lamang nilang ipangaral. Kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2:2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin bilang apostol, sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Mula sa apostol Pablo, patungo kay Timoteo, at patungo sa iba. Maliwanag sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, Epeso 2:20, tinayo sa saligang inilagay ng mga apostol. Ang iglesia ay itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Mga kapatid, mga kaibigan, maski noong bagong panahon ng bagong tipan, nandito na ang apostolic doctrine, body of truths, na dapat lamang nilang ipangaral. Kanya, nung sumulat si Apostol Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 3:16, ang sinabi niya doon, lahat ng kasulatan, all scripture is inspired by God. At yun ay tumutukoy na sa buong kasulatan. Lumang tipan, bagong tipan. Yan ay salita ng Diyos. Kanya nga, nung isinara ang Biblia, nang makompleto na ang canon ng Scripture, ng buong Biblia sa Revelations 22:18-19, maliwanag ang sinabi doon, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. At yun ay tumutukoy na sa pangkahalatang nasa Biblia. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Maliwanag na. Walang bawas, walang kulang. Take it as the word of God. No less, no more. Walang dagdag, walang bawas. Buo na ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito na ang Biblia na siyang nararapat ipangaral ng isang elder. Ito yung katiwa-tiwala, maaasahan, sapat sa lahat ng bagay.
Ito yung dependable Word of God. Walang iba. Sino man na mangangaral ng ibang mensahe no ibang ebanghelyo na hindi ayon sa bagong tipan at sa lumang tipan, ayon sa mga propeta, ayon sa mga apostol. Ano sinawag ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8? Anathema, sumpain, wala silang business maging elder. Sinabi niya yon sa Galatians 1:8. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, hayayaan siyang sumpain. Kanya ito po ang laman, ang substance, ang salita lamang ng Diyos. Walang ipapangaral. Hindi mo susukatin ang qualification ng elder dahil magaling siya sa politika, magaling siya sa math, magaling siya sa science. Ang titignan natin, dalubhasa ba siya sa salita ng Diyos? Yun lamang ang kanyang ipapangaral. Yun ang ating titignan. Kaya hindi kailangan ng degree. Lawyer ba siya? Accountant ba siya? Pasensya na, malagay mga yan. Engineer ba siya? Doktor? Nurse? Hindi yun ang tinitignan sa isang pastor. Ang hawak niya ay salita ng Diyos. Yun ba ang laman ng kanyang mensahe, ng kanyang itinuturo? Yun ang sinabi ni Pablo rito. Yun lamang ang kanyang dapat ipangaral. Pangalawa, tingnan ninyong mabuti. Dapat ang isang elder ay matapat dito sa salita ng Diyos at wala ng iba. Sinabi niya na dapat na kanyang pinangahawakang mabuti. Alin ang wastong aral? Holding fast the sound doctrine. Ano yung sinabi? Sound doctrine, ano? Yung wastong aral. Alam niyo, pag sinabing sound health, ano ibig sabihin nun? Eh, maayos ang kalusugan mo, wala kang sakit. No? Sino ang sound health dito? Lahat yan dito, hindi sound health, lalo yung kaedad ko. Puro na kami merong tama sa health namin. Pero pag sinabi mong sound health, walang problema sa iyong kalusugan. Maayos ang iyong kalusugan. Kaya pag sinabi mong sound doctrine, yun yung malusog na turo. Hindi junk food. Hindi yung papakainin mo kung ano-ano lang. Ito yung sound doctrine, tamang turo na ipapakain sa tupa, sa mga tao. Walang problema. Hindi junk food, kundi solid milk of the Word. Yun ang kanyang dapat na kanyang pinangahawakang mabuti. Itong wastong aral. Ngayon, tingnan ninyo, sinabi ni Pablo ulit kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 1:13-14. Sinabi niya, kung may Biblia kayo, buksan ninyo maski saan yan para hindi nyo iniisip na nag-iimbento ako ng mga talata. Sinabi doon sa versikulo 13, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita. Yung sound words, sound doctrine, na narinig mo sa akin mula kay Pablo, mula sa mga apostol, sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ingatan mo ang mabuting bagay. Ito yung mga sound na mga pagtuturo na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, hawakan mong mabuti, ingatan mong mabuti, bandayan mo mabuti itong mga sound teaching, itong mga sound doctrine, itong mga wastong aral sa salita ng Diyos. Alam niyo yung ginamit na salita ni Apostol Pablo dito? Tukling. Sa wikang Griego, hold fast. Pag nag-asawa ka, sinabi, husband will leave his father and mother and shall cleave to his wife. Yung ginamit doon, cleave, glued. Hindi na dapat hiwalayin yun Kasalanan nga pagka hinihiwalay mo yung mag-asawa Kasi he must be glued. He must cleave. Hold tight doon sa kanyang asawa. Kapit toko, ika nga sa Tagalog, hindi ba? Hindi mo naman papakawalan yun. Asawa mo yun. Bakit mo pababayaan? Ganon katindi ang pagkapit. Huwag mong bibitawan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo,
Pagdating sa salita ng Diyos, mag-cling ka. Hawakan mo yan. Yakapin mo ng mahigpit. Mahalin mo yan. I-cherish mo yung salita ng Diyos na iyan. Huwag kang magtuturo ng iba. Ipangaral mo, ituro mo, itong bagay lamang, itong mga katuruang ito na tinatawag na wastong aral, sound doctrine. Huwag mong ikompromiso. Huwag kang patangay sa mga kasalukuyang mga pagtuturo para ka maging well-known, prominente, makakuha ka ng maraming followers sa Facebook. Gagamit ka ng mga paraan para maging attractive ang iyong ministeryo. Hindi. Ang sinasabi, yumakap ka dito eh. Kapitan mo ito. Wala kang ibang kakapitan kung hindi itong salita lamang ng Diyos. Hindi gusto ng mundo yan. Ayaw nila na magiging, napaka-stricto naman yan. Salita lang ng Diyos ang itinuturo niyan eh. Hindi attractive sa mundo. Ang sabi ni Pablo, huwag mong bitawan yan. Maski ayawan ng mundo yan. Kasi sinabi niya, di ba, sa sulat niya, kay Timoteo, ang mga tao ngayon, gusto nila, makakakiliti sa tenga nila. Mga katuroang gusto lang nila. Pero sinabi, huwag kang bumitaw sa tamang turo. Maski ayaw ng tao yan, huwag mong ikompromiso. Hawakan mong mabuti ang mga katuruang yan. Yung sinabi ni Pablo ulit, doon kay Timoteo, sa pangalawang Timoteo 2:15, dito, papaano hawakang mabuti ng isang elder, tulad ni Timoteo, ang salita ng Diyos. Sinabi niya doon, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Lahat ng elders talagang haharap sa Diyos eh. Sila ay haharap sa Kanya, sila ay susubukin kung paano nila hinawakan, itinuro ang tapat na salita. Manggagawang walang anuman dapat ikahiya, dapat ganun eh. No? Kailan ba magiging makakapasa ang isang elder sa subok ng Diyos? Kailan masasabing siya'y dapat walang ikahiya? Ito yung sinabi niya. Kapag gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan, rightly dividing the Word of God. Pagka matapat mo na tinuturo ang salita lamang ng Diyos, na ang iyong pagtuturo ay matapat na inilalahad kung ano ang salita ng Diyos lamang. Nagtitiyaga ka sa mga tamang katuruan ng salita ng Diyos at hindi kumukompromiso. Sinabi ni John Stott, ito po sinabi niya, all true Christian preaching is expository preaching. Ganito ang isang elder eh. Ini-expound niya ang salita ng Diyos pag siya'y nagturo at nangaral. Ibig niyang sabihin, ang salita ng Diyos, yun ang kanyang inilalabas para maintindihan. Ipinapaunawa niya kung anong sinasabi ng Diyos. Ang isang mga ngaral, para maging expository preaching, dapat siya'y exegesis. Hinahayaan niyang ang salita ng Diyos ang magsalita sa mga tao. Hindi yung kung anong kanyang pagkaintindi lamang. Yun ang gustong maintindihan niya ng mga tao, hindi. Ang isang expository preacher, hinahayaan niya ang salita ng Diyos ay lumiwanag sa pandinig at pangunawa ng mga tao. Ito ang sinasabi ng Diyos, makinig kayo. Yun ang kanyang pangunahing tungkulin. Hindi, ito ang sinasabi ko sa inyo sa talatang ito, makinig kayo, hindi ganon. Hindi siya eisegesis na tinatawag sa pag-interpret ng Scripture. Sinasabi niya, ito ang salita ng Diyos, makinig kayong mabuti. Hindi ko salita ito, hindi ko idea ito. Ito ang pagtuturo ng Diyos. Ganyan dapat ang isang mangangaral, isang matapat sa kanyang pagtuturo. Napakahalaga niyan eh. Kasi doon masusuka talaga ang kanyang katungkulan bilang elder kung siya ay naninindigan lamang sa salita ng Diyos
at matapat siya na ipangaral ang salita ng Diyos na ipinapaunawa niyang mabuti ang nasalita ng Diyos lamang. Ang isang elder, hindi pwede siyang tossed to and fro by every wind of doctrine. Sinabi yan ni Pablo sa Efeso. Hindi pwedeng, pag may bagong katuruan, ito naman. Pag may bagong katuruan, ito naman. Minsan, sinasabi ng ilang mga dalubasang teologo, pag sinabing bago, mali yun. Bakit? Yung turo natin, luma eh. Bakit luma? Ito yung lumang salita ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng magsabing, ito yung bago, ito yung paniwalaan natin. Hindi, luma yung paniniwalaan natin. Ito yung sabi ng salita ng Diyos eh. Hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos. Minsan, mali yung intindi natin at Reformed Church is always reforming. Pag may bago, handa tayong mag-adjust sa bago. Hindi po ganun. Ang salitang Reformed Church is always reforming. Ang sabi lang, balik ulit tayo sa salita ng Diyos. Yun ang sinabi na a Reformed Church is always reforming. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Kung ano yung tinuturo, huwag nating ibahin. Sapagkat dapat matapat tayo doon sa bagay na yon. Ang isang elder, kailangan may sapat siyang kaalaman. Biblically sound ang kanyang mga tinuturo. Kaya nga sinabi, maliwanag doon sa pamantayan ni Apostol Pablo kay Timoteo, hindi siya bagong convert. Hindi siya bagong Kristiyano. Kasi yung bagong Kristiyano, tuwing may bago, parang palaging tulala siya eh. Gusto niya palaging yakapin kung ano yung bago. Lalo yung mga bata pang pastor, pag may bago, gusto niya ituro agad yun. Kaya hindi siya pwedeng bagong convert. Kailangan siya ay subok na sa kanyang buhay Kristiyano at sa kanyang mga paniniwala. Mga kapatid, yan ang isang elder. Pangatlo, and finally, sinabi din dito sa atin yung paraan. Paano niya ipapangaral yan? Yung natatanging salita ng Diyos, paano niya yan ituturo, ipapakain sa tupa? Sinabi doon, upang makapangaral siya ng wastong aral at mapabulaanan ng mga sumasalungat dito. Sa English, able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict. Positively, sinabi niya, sa paraan ng kanyang pagtuturo, dapat na namamanhigan siya, na ipaliliwanag niya yung mga katotohanan sa kanila. Ito yung pinapaliwanag niya para maintindihan positively. Sinasabi niya mula sa salita ng Diyos, ito ang tamang katuruan. Mula sa salita ng Diyos. Pero negatively, sinabi din doon niya, kailangan skilled siya. Pag may mga maling katuruan, kailangan niya rin yun i-refute. Kailangan niya na i-address sapagkat isa sa trabaho ng isang pastor ay protektahan ng tupa sa mga maling pagtuturo. Kaya kung minsan niisip ninyo, bakit sa preaching ng mga pastor dito, palagi namin sinasabi yung mga maling pagtuturo. Kasi dapat na i-address yun. Hindi pwedeng ang tupa ay makarinig ng mga maling pagtuturo at tuloy-tuloy sila sa mga maling pagtuturo na walang ginagawa ang pastor. Kailangan niyang ituwid ang mga maling pagtuturo. Kaya nga sinabi sa atin, di ba, sa pangalawang Timoteo 4:2 ang utos ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Ang elder, hindi siya tinatawag, ay positive elder. Yung gusto niya, yung positibo lang siya. Hindi po. Kasi kailangan siya magtuwid. Paminsan-minsan, masakit. Pero kailangan niyang i-address kung may kailangang ituwid na sala o paniniwala. Kailangan niya yun. Ngunit siyempre, gagawin niya yun na may buong kahinahunan at pagmamahal. Sapagkat siya ay nariyan upang kumalinga sa mga tupang naliligaw ng landas. Isa yan sa kanyang tungkulin. Kaya nangangaral siya sa isang positibong paraan, pero nagtutuwid din siya. Tungkulin po ng pastor yan. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong tignan natin, bakit ba kailangan ng gift ng teaching and preaching sa isang elder? Kasi nga, makikita natin,
kinakailangan ito sa kalusugan ng iglesia. Sinabi nga doon sa Acts 20, 31, 32, di ba alam niyo yung pangyayari doon, yung ganap doon, pinatawag, pumunta sa Efeso, si Apostol Pablo, pinatawag lahat niya ng elders doon, mga pastor, at sinabilan niya yung kanilang tungkulin na pangasiwan, i-shepherd ang iglesia, ang kawan ng Diyos na tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sinabi din niya sa kanila na ang salita ng Diyos ay salita ng biyaya. Salita yan ng biyaya eh. Kaya nga tayo reform because we believe in God's sovereign grace. Word of His grace ang sinabi ni Pablo doon. Ang salita ng biyaya ng Diyos na nakakapagpatatag, nakakapagpalakas, nakakapagpalago. Sabi ni Pablo, sapagkat merong magmumula sa inyo na mga lalabas, na magtuturo sa inyo ng mga maling turo, na ang hangarin kayo ay lapain, lipulin, i-destroy, ibagsak ang inyong mga pananampalataya. Kanya, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Ito'y salita ng biyaya na makakapagpatatag, makakapagpatibay sa inyo. Yun ang bilin niya sa mga elders. I commend you to the grace of God, sinabi niya sa mga elders ng Efeso, sapagkat kailangan ng iglesia ang inyong pagtuturo sa kanila. Kailangan natin ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4, 11 hanggang 15. Pinagkalooban niya ang iba sa iglesia na maging apostol. Siyempre, wala na tayong apostol ngayon. Ang apostol natin ay nandito na sa Biblia. Ang iba'y propeta, ang propeta natin ay nandito rin sa Biblia. Ang iba'y ebanghelista, yung sinatawag na mga misyonero. Ang iba'y pastor at mga guro, isa lang yon. Yung pastor, yun ang tagaturo. Anong kanilang pangunahing layunin? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Yun ang kanilang tungkulin. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, the body of Christ, the church. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng mga katusuhan sa paraang mapandaya, kung hindi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Yan ang pangunahing tungkulin ng mga pastor, mga tagapagturo, mga kapatid. Kailangan natin ang mga elders na may kakayahang magturo sa atin. At kung ibinibigay ng Diyos ang kaloob ng pagtuturo sa ating iglesia, mahalaga talaga yun. Huwag natin ipikit ang ating mga mata. Kailangan natin silang hanapin at alamin kung sino ang may ganitong kaloob. Sapagkat kailangan yan sa ating iglesia, sa ating ikalalago, ikatatatag. Bilang mga miyembro, maski bisita, mahalaga na pumaparito kayo tuwing linggo. Mula Sunday school, morning service, afternoon service, and in between, kung may mga Bible study, kung mayroong mga ganyan, mahalaga, wag niyong sayangin Mahalaga sa Panginoon, siya'y tumatawag ng tagapagturo. Pagkatapos tuwing linggo, baliwala bakit pa niya tayo binigyan kung hindi natin sila pakikinggan na nagtuturo ng salita ng Diyos? It is not their loss. It is our loss. Kung hindi tayo makikinabang sa ibinigay ng Diyos at ibinibigay ng Diyos na magtuturo sa atin ng salita ng Diyos, sa atin yun. Kaya nga mahigpit ang bilin ni Pablo sa Hebreo 10:25. Huwag niyong pabayaan ang pagtitipon ng iglesia na naging
ugali ng iba. Wag. Yun ang mahirap doon. Kung naging ugali na ng iba na hindi dumadalo, di nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, hopefully, ito ay maging paalala sa lahat sa atin. Importante sa Diyos na Kanyang itindig ang mga tagapagturo't pangaral. Bigyan din natin ng importansyang makinig. Binasa natin yan sa Nehemiah 8. Gusto nyo ba? Sinabi doon, mula pagsikat ng araw hanggang init ng tanghali, nakatindig si Ezra, nangangaral. Ano sinabi? Tulog ba yung mga nakikinig? Hindi. Attentive, bukas, nakikinig. Hindi sila huminto hanggat hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Ganon dapat niluloob natin. Paparito tayo with humility, with submissive heart. I want to listen to God's Word being preached by God-sent person. Gusto kong makinabang sa kaluluwa ko. Gusto kong makilala ang Panginoon na higit. Gusto kong maglingkod sa Kanya. Gusto kong mahalin pa siyang mabuti. Ihanda mo ako tuwing linggo sa pakikinig at sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga elders, dalawa na lang kami ni Pastor Is, mga aspirant elders na iglesia, at kumakausap ako sa isang tao dito. Ngayon, meron tayong kinoconsider. Ulit, papaalala ko, habang ang karakter ay mahalaga yan talaga. Higit na mas mahalaga sa tungkulin ng pastor, ngunit mahalagang mahalaga ang pagtuturo at pangangaral. Kanya maging masipag dapat na estudyante ng salita upang maiturong mabuti ng may liwanag sa mga nakikinig. Alam ninyo, oo, kaloob ng Diyos ang pagtuturo ng Kanyang salita. Hindi ito ma-acquire sa anumang training sa GMA o sa anumang theological institution. Hindi mo makukuha ang gifts na yan. Ibinibigay lang ng Diyos sa mga taong Kanyang kinalugdang bigyan ng kaloob ng pagtuturo. Ngunit, yung kaloob na yan, napapalago sa pamamagitan ng pagsasanay sa Grace Ministerial Academy. Sapagkat ang layunin ng GMA, to train men to preach God's Word and to pastor the Church of Christ. So dapat talaga magsanay. Kung hindi GMA, another theological reform institution, maaari din yun. Kailangan talaga na sikapin lumago dito sa kakayahang maging expository preacher ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, muli mangungusap ako sa inyo. Sinabi ni Pablo sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Kristo na ipinapangaral sa inyo. Ngayon, ito yung mensahe na ipinangaral sa inyo. Mahalaga ang Kanyang pagtuturo at pangangaral para sa iglesia. Ngunit para din sa mga di mananampalataya, sapagkat ang salita na ipinangangaral, yan ang ipinapaunawa na kailangan mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Itinuturo ng mabuting balita na ikaw ay makasalanan, ikaw ay patungo sa walang hanggang kapahamakan. Si Kristo lang ang tangi mong pag-asa. Siya lamang ang makakapaglinis ng iyong mga sala. Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa kalwalatian magpakailanman. Huwag mong sayangin. Tuwing makikinig ka at mapapakinggan mo ang paanyaya ng Ebanghelyo, huwag mong patigasin ang iyong puso para sa kabutihan mo yan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po muli sa mga paalala mo sa amin kung bakit ikaw ay nagtitindig ng mga kalalakihan na maging elder o pastor ng iglesia, na iyong inuhubog ang kanilang karakter at lalo na ang kanilang kakayahan sa pagtuturo at pangangaral.
Bilang iglesia, dumadalangin kami, tulungan mo kami, kailangan namin ng mga elders. Kaya ikaw po magbigay ng karunungan at kababaang loob sa aming lahat. Para sa aming mga kaibigan, Panginoon, kanilang makita ang halaga kung bakit ang iyong salita lamang ang aming sinisikap na ipangaral. Wala nang iba. Sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa. Makita nawa nila si Jesus sa iyong salita na siyang natatanging tagapagligtas at Panginoon. Nihahabilin namin sila sa iyo ngayon. Sapagkat itong lahat ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.